Salary increase for teachers, inaasahan ngayong July 2024. Habang pagkaantala na ito, ay nagpapakita na ang kapakanan ng mga guro at empleyado ng gobyerno ay hindi prioridad. Magandang araw po mga kaguro. Salary increase for teachers, inaasahan ngayong July 2024. Habang nalalapit ang pagtatapos ng ikalawang quarter, hinihimok ng Teachers Dignity Coalition, TDC, ang Department of Budget and Management, DBM, na tuparin ang pangako nito sa pinakahihintay na pagtaas ng sweldo para sa mga manggagawa sa gobyerno sa fiscal year 2024. Ang DBM ay nagtakda ng isang deadline upang makumpleto at ipahayag ang pag-aaral sa katapusan ng June, ngunit walang mga update na ibinigay noong June 29. Bukas na ang huling araw ng June, at wala pa tayong naririnig na balita tungkol sa 2024 na pagtaas ng sweldo, sabi ni Benjo Basas, TDC National Chairperson. Nabanggit niya na ang timeline ng DBM para sa una at ikalawang quarter ay lumipas ng walang anunsyo. Ang DBM at ang Governance Commission for GOCC, GCG, ay kumuha ng consultancy firm para magsagawa ng pag-aaral para sa planong pagsasaayos ng sweldo. Noong October 2023, binanggit ng mga opisyal ng DBM sa isang pulong na naglaan ng budget para sa pagtaas ng sweldo. Gayunpaman, ang pagtaas ay mula 2 hanggang 8% lamang ng kasalukuyang sweldo, dagdag ni TDC Chair Benjo Basas. Ang huling pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno ay sa ilalim ng Salary Standardization Law o SSL-5 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinaas ng batas na ito ang basic entry-level salary ng public school teachers sa 27,000 pesos sa pamamagitan ng phased implementation mula year 2020 hanggang 2023. Ang pagkaantala na ito ay nagpapakita na ang kapakanan ng mga guro at empleyado ng gobyerno ay hindi prioridad. Masyadong matagal ang pag-aaral para sa ganoong kaliit na pagtaas. Hindi pinapansin ang mas malalaking panukalang nakabinbin sa Kongreso, pahayag ni TDC Chair Basas. Itinutulak ng TDC ang makabuluhang pagtaas ng sweldo, tulad ng pag-upgrade ng mga entry-level na sweldo, sa hindi bababa sa salary grade 15, at pagsasabatas ng 15,000 pesos across the board na pagtaas, para sa mga guro. Nagtatalo sila na ang kasalukuyang salary scheme, na ipinatupad mula noong 1989, ay nabigo na magbigay ng sapat na pagbabayad. Ang Salary Standardization Law ay hindi patas na nagbibigay ng kompensasyon sa ating mga guro, lalo na sa mga nasa mas mababang posisyon. Ang aming mga sweldo, ang pinakamababa sa mga propesyonal sa serbisyo ng gobyerno, sabi ni TDC Chair Basas. Ang TDC ay nakikipagtulungan sa mga mambabatas upang bumalangkas ng mga panukalang batas para sa Teachers' Compensation Package na naaayon sa mga pamantayan sa Magna Carta for Public School Teachers o Republic Act 4670 kaysa sa Salary Standardization Law o SSL. Pinaalalahanan din ni TDC Chair Basas si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pangako sa kampanya noong 2022, na taasan ang sweldo ng mga guro, magbigay ng libreng pagsasanay, at mag-alok ng scholarship grant para sa kanilang mga anak. Ngayong presidente na siya, mapapabilis niya ang malaking pagtaas ng sweldo para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Kung seryoso siya, pwede niyang i-certify na urgent ang mga panukala, pagtatapos ni TDC Chair Benjo Basas. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon
sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.